So tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa pagkabasa po ng inyong salita sa gabing ito, Panginoon. Dalayan ko na itong mensahe mo, itong salita mo po na amin pong narinig. Panginoon, ay dalayan ko, Panginoon, ay mangusap ka sa amin, Panginoon. Dalayan ko, Lord, tulungan mo na huwag kaming magpatuloy mamuhay sa kasalanan dahil sabi mo nga po sa iyong salita, How shall we that are dead to sin live any longer therein? Alam ko po, Lord, na kami ay tinubos mo na sa kasalanan, pero bakit kami ay patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan? Kaya naman, Lord, tulungan mo, iwaksi mo ang mga kasalanan sa aming pong buhay. Wag, Lord, ang kasalanan ang maghari sa aming pong buhay, kundi kayo, Panginoon, ang siyang maghari sa aming pong buhay dahil kayo ang tumubos sa aming pong mga kasalanan. Kayo ang aming pong Panginoon na tagapagligtas ng aming pong buhay. At sa gabing ito, dalayan ko, Lord, tulungan niyo po ako sa aking pong pagpipreach. Wala po akong kayang sabihin, gawin, kundi ang sabihin ko lang kung ano yung salita mo, Panginoon, sa gabing ito. At dalayan ko, Lord, kung may nakikita kang kasalanan sa aming mga puso, ay ipagpatawad mo, Panginoon. Huwag itong maging kahadlangan, Panginoon, upang hindi kami makapagbigay sa iyo ng kaluwalhatian, Panginoon. Dalayan ko rin, Lord, sa ibang mga kapatiran po namin na papunta pa lang, ingatan mo sila at sila'y makarating ng safe. Ganon din ang aming pong pastor, Panginoon, at ang kanyang asawa. Dalayan ko po ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Mari na po tayong magsiupo. Una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po ay binigyan ng pagkakataong mag-preach sa gabing ito. At sa pastor po natin na siyang nagbigay ng pagtitiwala na ipahiram itong pulpito para tayo po ay makapag-preach ng salita ng Diyos sa inyo. Sana po, inaasahan ko po na kayo po ay makikinig ng mabuti. Amen? Dahil salita po ng Diyos ang ating pong sinasabi rito sa harapan. At hindi ko lamang po ito opinion. Amen? Ito ay salita ng Diyos. Kaya naman, kung gusto natin lumakas ang ating pong pananampalataya sa Panginoon at makorek tayo ng salita ng Diyos, makinig po tayo ng mabuti. Amen? Gaya nga po na sinasabi sa camp, tingin po tayo paloob, huwag palabas. Para makita po natin yung kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Amen? Nandyan, kasama ko po ba kayo? Amen. Amen. So ating pong binasa yung Romans chapter 6 verse 1 up to verse 2. So sinabi dyan, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Ang title po ng aking pong mensahe sa gabing ito is Dead to Sin. Dead to Sin. Dead to Sin. Ang ating pong pamagat ng ating pong mensahe sa gabing ito. Alam ko po, nung tayo po ay naligtas, tayo po ay patay na sa kasalanan. Amen? Nung nakilala natin ang Panginoong Hesus, tayo po ay may buhay na walang hanggan na. Amen? Hindi na tayo nabubuhay pa sa kasalanan. At bago ako magpatuloy, gusto ko lamang pong, may tatanong lamang po ako sa inyo. Sino dito ang namatayan na ng minamahal niya sa buhay o kamag-anak? Amen. So, ang topic kasi natin is dead. So, kaya ko po na itanong sa inyo kung sino sa inyo ang namatayan na ng minamahal sa buhay o kamag-anak. Alam ko po hindi masaya at hindi rin pong masarap sa pakiramdam na tayo po ay mamatayan. Amen? Dahil, di ba po, mamimiss po natin sila. Amen? Kailan lang namatayan si Sister Heidi ng magulang? Na kapatid ng ating pong pastor na si Ate Erlinda. At ganun din yung baby ni Sister Weng. At ganun din yung kamag-anak ni Sister Ameng. And then ganun din yung lola ni Preacher Marvin. Hindi ko po sinasabi ito para maging malungkot ang inyong mga kaisipan. Kundi sinasabi ko po yung katotohanan na ang patay ay patay na. Ang patay ay hindi na babalik. Ang patay ay hindi na mabubuhay pa. Alam niyo po kung may kakayanan lang tayong magbuhay ng patay, bakit hindi? Tama? Kung may kakayanan lang po tayo na bumuhay ng patay, bakit hindi natin gagawing buhayin sila? Amen. Pero dahil tayo ay tao, tayo ay limitado, wala po tayong kakayanan na buhayin sila. Pero alam niyo po, sa kabilang banda,
sa buhay po natin bilang isang Kristiyano, meron tayong dapat na hindi na bubuhayin pa sa ating pong buhay. Ano ito? Yung kasalanan. Amen? Kasi ligtas na po tayo. Amen? Kung meron tayong papatayin sa ating pong buhay, ito yung kasalanan. Kung meron tayong hindi babalikan sa ating pong Christian life, ito yung kasalanan. Kasi tatandaan po natin, ang kasalanan ang siyang nagpahiwalay sa atin sa Panginoon. Ang kasalanan ang siyang magpapahamak sa atin sa impyerno. Amen? Ang kasalanan ang dahilan kung bakit mamamatay tayo spiritually. Kaya tayo patay spiritually. Amen? Diyan po yung dahilan. Kung bakit tayo ay mapapahamak sa impyerno. Ang kasalanan ng dahilan kung bakit parurusahan tayo ng Diyos sa impyerno. Kaya po, sabi nga po sa Revelation 21:8, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan po yung dahilan kung bakit tayo itatapon ng Diyos sa impyerno dahil sa tayo po ay makasalanan. At ang kasalanan ng dahilan kung bakit tayo pupunta ng impyerno. Amen? Amen. Ang tanong lang naman po sa atin, ang katotohanan ng kasalanan ay hindi talaga tayo minamahal. Ang totoong nagmamahal sa atin ang Panginoon. Bakit kaya? Ang kasalanan kasi, inaalipin tayo kasi ng kasalanan. Pansinin niyo po, wala naman po sa atin dito nag-uudyok na gawin yung isang bagay na mali. Pero bakit ginagawa natin? 'Di ba? Kasi nature po natin bilang isang tao, tayo ay makasalanan. Amen? Amen. Hindi talaga tayo mahal ng kasalanan. Kasi ang kasalanan, gaya nga na po nasabi ko, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan tungo sa impyerno. Pero ang totoong nagmamahal sa atin talaga ay ang Panginoong Hesus. Bakit tayo ay pinalaya ng Diyos sa kasalanan? Pinalaya tayo ng Panginoon. Diba sabi nga, pag mahal mo, palayain mo. Diba may kasabihan? Kaya nga tayo minahal ng Panginoon eh. Diba? Pinalaya niya tayo sa alipin ng kasalanan. Amen? Ang tanong lang naman po sa atin, sa ating pong binasa, dahil nakita natin na ang sin, ang siyang dahilan kung bakit hindi tayo makapamuhay ng tama sa Panginoon. Hindi tayo makapamuhay ng may kabanalan, may kaayusan sa Panginoon dahil sa kasalanan. Kaya po, ito lang po yung tanong sa atin, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Paanong tayong patay na sa kasalanan ay namumuhay pa roon? Kahit alam naman po natin na ang kasalanan ang siyang dahilan kung bakit hindi natin magawang magtapat sa Panginoon. Amen? Alam natin na ang kasalanan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nag-i-strive tayo sa Christian life na i-please natin ang Panginoon. Amen? Ang dahilan kung bakit hindi tayo makapagtapat sa Panginoon. Kaya po, ang gulo, di ba? How shall we that are dead to sin live any longer therein? Paano? Ang gulo, di ba? Kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, sinasabi natin na tayo ay ligtas. Pero ang buhay natin ay sa kasalanan pa rin. Ang gulo, confusing. Amen? Amen. Kung sinasabi natin na ligtas tayo, dapat hindi na tayo namumuhay sa kasalanan. Dapat galit tayo sa kasalanan dahil ang Diyos po natin ay galit sa kasalanan. Amen? Dapat kung galit ang Diyos natin sa kasalanan, mas lalo tayong galit sa kasalanan. Kaya po, kasi ang katotohanan, tayo ay banal eh. Tayo ay sinanctified ng Panginoon eh. Tayo ay sineperate ng Panginoon saan? Sa kasalanan, sa marumi, sa uncleanness. Diba? Tayo ay sineperate ng Panginoon para saan? For the master's use. Amen? Kaya nga hindi po pwedeng maghalo ang tubig at langis. At hindi po pwedeng maghalo yung puting damit sa dikolor kasi maghahalo. Hindi pwedeng
'Di ba? What shall, sabi sa Bible, anong verse ba yun sa ano? What fellowship? Be not unequally yoked with the unbelievers. Amen? Hindi pwedeng maghalo ang tubig at langis. Hindi rin po pwedeng maghalo ang puting damit sa dikolor. At hindi mo pwedeng pagsamahin ang sawa at ang manok. Kasi sasakmalin niya ito. Ang Christian life natin, iniingatan natin dapat yan. Sa Panginoon. Kasi ang Christian life, ang buhay natin, yung Christian life na meron tayo ay galing sa Panginoon. Amen? Sabi dito sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Tingnan niyo po mga kapatid, etong katawan po natin, ito pong katawan po natin, dapat pinapagamit natin sa Panginoon. Sabi diyan, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kapag po ba tayo umaatin dito sa church, kapag po ba tayo ay naglilingkod sa Panginoon, katanggap-tanggap ba? O may ibang dahilan yung pagpunta natin sa church? Diba? Kasi sabi dyan, present your bodies a living sacrifice. Buhay na hain. Amen. Gitan po. Amen. 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 Grabe. Mga buhay na tayo, amen? Ang Diyos natin, binuhay tayo para sa paglilingkuran sa Kanya. Kaya sabi diyan, that you present your bodies a living sacrifice. Holy, banal. Kailangan hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Dapat may takot tayo sa Diyos. Amen? Amen. Acceptable unto God. Ibig sabihin, dapat katanggap-tanggap tayo sa Panginoon, which is your reasonable service. Amen? Hindi tatanggapin ng Diyos ang ating paglilingkuran kung meron tayong pamumuhay sa kasalanan. Amen? Pagiging hipokrito yung ganon. Yung naglilingkod tayo kuno sa Panginoon pero sa kabilang banda tayo ay namumuhay sa kasalanan. Amen? And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan po ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good. Huwag lang po tayo tanggap ng tanggap ng mga naririnig natin, ng mga nakikita natin gaya ng preach ng ating pong pastor. Amen po. Hindi lahat kailangan natin pakinggan, hindi lahat kailangan titignan natin. Kasi dadalhin tayo niyan sa pagkakasala sa Panginoon. Ang mata natin, di ba po, ang liwanag o bintana ng ating pong kaluluwa, sabi nga po. Kung saan mo tinitingin yan mata mo, di ba po, kagaya ng ginawa ni Eve, di ba po, kakatingin niya, inaral niya yung, di ba, yung fruit of the forbidden fruit. Inaral niya yun eh. Pero tingnan niyo po, kakatingin niya doon, nagawa niya magkasala sa Panginoon. Ano bang tinitignan mo? San ba natin nilalagak ang ating pong paningin? Baka naman po, expose na tayo sa mga nakikita natin sa Reels, sa mga social media. Dahilan kung bakit hindi na natin naibibigay yung pagtatapat sa Panginoon. Amen? Naimbis tayo ay addict sa ministry. Nagiging addict tayo sa ibang bagay. Kasi yung puso mo wala sa gawain ng Diyos. Yung puso mo malayo na sa Panginoon. Ang puso mo malayo na sa salita ng Diyos. Wala nang wisdom ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya naman po, i-present po natin yung ating pong mga sarili sa harapan ng Diyos. Amen? Maging katanggap-tanggap yung ating pong paglilingkuran sa Diyos. Huwag po natin makasanayan na tayo po ay pupunta sa gawain ng Diyos na blanco ang ating pong isip. Na wala ang ating pong isip
sa Panginoon. Amen? Amen. Present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 21, If a man therefore purge himself from this, he shall be vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Amen? Yan po. Tayo ay sinangtified ng Panginoon. Tayo ay niligtas ng Panginoon para magamit ng Panginoon sa gawain niya. Right. Right. Kaya naman mga kapatid, ipamuhay po natin, isabuhay po natin yung title na Dead to Sin. Tayo ay patay na sa kasalanan. Huwag po natin wag na tayong bumalik sa buhay na kung saan inalipin tayo ng kasalanan. Amen? Amen. Na kung saan ipariwara ang ating pong buhay. Di ba po? Patapon talaga ang ating pong buhay. Nung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Nung wala pa si Jesus Christ sa buhay po natin. Amen. Tingnan niyo po para tayong mga baboy na nagtatampisaw. Para tayong mga baboy, imagine niyo po, ang baboy nagtatampisaw. Masaya ang baboy, di ba, pag nagtampisaw sa putik. Ganun po ang itsura po natin kapag tayo po ay nagtatampisaw sa kasalanan. Kahit alam naman po natin na ang Diyos po natin ay banal. Alam niya hindi siya natutuwa sa pamumuhay natin kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Amen? Amen. Kaya, gaya ng ating pong tema, na crucified not I, but Christ. Amen? Tayo ay kasama ng pinako ng Panginoon. Yung dati nating buhay, yung ating pong makasalanang buhay, yan ay pinatay na ng Panginoon. Yan ay kasama ng pinako ng Panginoon sa krus. Number 1 po natin, our position. Dead to sin. Ang ating pong position sa harapan ng Diyos, tayo po ay patay na sa kasalanan. Letter 8 po natin, declared dead through Christ. Ibig sabihin, tayo ay patay na sa kasalanan dahil sa Panginoon. Sa ginawa ng Panginoong Jesus nung time na siya ay napako sa krus. Sabi sa Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. So makita po natin, ang Panginoong Jesus, kasama niyang crucified yung ating pong kasalanan o yung dati nating buhay. Amen, yung old man. Nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, kasama na ni Jesus Christ na napako yun sa krus. Kaya wag mo nang ipamuhay, wag mo nang balikan. Amen? Amen po ba? Old man does not simply mean an elderly man. It is speak about the former life controlled by sin. Right. Pag sinabing old man, ito yung former life controlled by sin. The old habits, desires, and sinful way of living. Yan po yung sinasabi dyan na old man. Yan yung kasamang pinako ng Panginoon sa krus. Nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, kasama na yun ng Panginoong Jesus pinako sa krus. Right. Yan po. Kaya nga po ang nililigtas sa atin ng Panginoon, hindi yung flesh, kundi yung kaluluwa po natin. Amen? Diba kapag tayo nagsosoul winning, sinasabi natin sa kausap natin, hindi yung flesh mo yung niligtas. Kasi marami kasing nagsasabing ng mga tao, ligtas ba ako kasi nagkakasala pa ako. Kaya ipaliwanag ninyo na ang niligtas ng Panginoon, yung kaluluwa niya, hindi yung flesh. Kasi alam naman po natin, itong flesh na to ay makasalanan. Amen? Amen. Yan po yun. Kaya sinabi dyan, that old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Kaya po, makita po natin, ginawa ng Panginoong Jesus, pinako niya yung kasalanan natin kasama niya para hindi natin mapaglingkuran yung kasalanan. Kaya may power na tayo sa buhay kabanalan na binigay ng Panginoon. Amen? May kapangyarihan na tayo. Kaya po, may power na tayo na natanggihan yung kasalanan, iwasan yung kasalanan.
na hindi ipamuhay yung kasalanan kasi nakita natin kung gaano kahirap yung ginawa ng Panginoon na pagbabayad sa ating pong kasalanan. Kaya po, at saka hindi po biro yung ginawa ng Panginoong Jesus sa pagbabayad ng ating pong mga kasalanan, sa ating pong mga kasalanan. Amen. Amen. In Bible times, the cross was not originally a religious symbol of hope. It was something very different and much more severe. Di ba? A symbol of shame and humiliation. Yan po yung ibig sabihin ng cross. A symbol of shame and humiliation. Di ba? Di ba pag napako ka, si Jesus Christ ay napako sa krus, nakakahiya po yun ha. Amen, yung napako ka sa krus. Amen. Amen. The cross was used by the Romans as a method of execution for criminals, slaves, and rebels. To be crucified meant public disgrace. Victims were often exposed, mocked, and treated as the lowest of society. Yan po yun. Makita po natin kapag ikaw ay napako, sobrang kahihiyan sa harap ng tao. Kasi, di ba yung nangyari sa Panginoong Jesus? Panginoong Jesus. Apo, yun ay kahihiyan. Pangalawa, a symbol of suffering and death. A symbol of suffering and death. Crucifixion was extremely painful and slow. The cross represented intense physical suffering and certain death. It was designed not just to kill but to torture. Iba yung pahihirapan ka kasi. Hindi naman, pag pinako ka, hindi naman agad, patay ka kaagad eh. Pag pinako ka, unti-unti kang pinahihirapan. Amen? Hindi naman agad pag nagpako ka, patay ka na kaagad. Hindi po. Makita natin ang Panginoong Jesus, bago siya, di ba, bago siya pinako, kinoronahan siya ng tinik, sinapak siya. Amen? Dinuraan siya, sinipa siya. Hanggang sa napako siya, buhay pa rin siya. Ibig sabihin, torture talagang ginawa sa kanya. Amen? A symbol of shame and humiliation, a symbol of suffering and death. Kaya hindi po biro yung ginawa ng Panginoong Jesus. Amen? Sa pagbabayad ng ating pong kasalanan. Kaya wag po natin laro-laruin yung Christian life. Seryosohin po natin yung buhay na binigay ng Diyos sa atin. Amen. Dahil seryoso niyang binigay ang kanyang sarili para sa kapatawaran ng kasalanan po natin. Amen. Amen. Pangatlo, a symbol of rejection. Those who were crucified were rejected by society and considered cursed. In Jewish understanding, being hung on a tree was associated with being under a curse. Mababasa po natin yan sa Deuteronomy chapter 21 verse 23. Basahin po natin sa Deuteronomy chapter 21 verse 23. Sabi po rito, if a man, sa verse 22, if a man have committed a sin worthy of death, and he be to be put to death, and thou hang him on a tree, his body shall not remain all night upon the tree, but thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hung is accursed of God, that thy land be not defiled, which the Lord thy God giveth thee for an inheritance. Po, yan po yan mga kapatid, as symbol of rejection. But in the New Testament, the meaning changes through Jesus Christ. A symbol of sacrifice. Cross was a symbol of sacrifice. Jesus died on the cross not for his own sin, but for the sin of the whole world. Amen. The cross became the place where God's love and justice met. Amen. Makita natin si Jesus Christ na matay sa cross hindi para sa kanyang kasalanan kundi para sa ating lahat. A symbol of redemption and salvation. Yung cross is a symbol of redemption and salvation sa katubusan ng ating pong kasalanan at sa kaligtasan.
ng ating pong kaluluwa. Through the cross, believers receive forgiveness of sin and eternal life. What was once a symbol of shame became a symbol of victory. Pang-anim, a call to discipleship. Yung cross yan ay pagtawag o panawagan sa mga Kristiyanong ligtas na. Amen? At tinatawag ng Panginoon, a call to discipleship. Jesus said to take up your cross, meaning a willingness to deny self, endure hardship, and follow Him faithfully. Amen? Yan po, yung ibig sabihin ng cross. Kaya naman po mga kapatid, gaya lang sabi ko, sana po, pahalagahan natin, bigyan natin ng bigat yung ginawa ng Panginoon. Panginoong Jesus sa buhay po natin. Letter B po natin, delivered from sin dominion. Alam niyo po, sin no longer has power over us. Sin no longer has power over us. Kung dati, ang master ng buhay mo ay yung master mong gumawa ng kasalanan, tama? Master nating gumawa ng kasalanan. Lalo sa pagsisinungaling. Ayaw natin na tayo ay napagsasabihan. Ayaw natin na tayo po ay nakokorek. Kaya magsisinungaling na lang tayo. Master natin lahat yan, yung kasalanan. Kung dati ang master natin ay yung kasalanan, sana naman po ang master natin ngayon ay ang Panginoong Jesus. Amen? Sabi sa Romans 6:14, For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. Sabi sa Romans chapter 6 verse 14, For sin shall not have dominion over you. Wala nang power ang kasalanan. Hindi na nag-rule ang kasalanan sa ating buhay. For ye are not under the law, but under grace. Diba po, tayo ay under na ng biyaya ng Diyos. Wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Hindi na namamahala sa atin yung kasalanan. Amen? Hindi na yung kasalanan ang namamahala sa ating buhay, kundi ang Panginoon. Kasi pinagbayaran niya na yung kasalanan natin. For sin shall not have dominion over you. For ye are not under the law, but under grace. Pasalamat tayo sa biyaya ng Diyos. Tayo po ay naligtas. At hindi na yung kasalanan ang siyang umaalipin sa atin. Hindi na yung kasalanan ng master natin. Amen? Kundi ang Panginoon. Amen. Yan po. Sana naman po, tayo po ay magpailalim sa management ng Panginoon. Kung sino man po yung, sabi nga po dapat ang kumukontrol sa buhay po natin ay ang Panginoon. Hindi na tayo. Kaya po, kasi sabi sa tema po natin, crucified not I but Christ. Kaya po, si Jesus Christ na dapat ang ating pong master. Amen? Hindi na tayo kasi sa panalangin natin, pag tumatawag tayo sa Panginoon. Amen? Hindi naman pangalan natin, kundi ang pangalan ng Panginoong Jesus ang binabanggit natin una sa panalangin. Kaya mahiya po tayo kapag tumatawag tayo sa Diyos, Panginoon. Tapos sarili pa rin po natin ang sinusunod po natin. Tama? Ang confusing Tumatawag tayo sa Diyos, Lord, Panginoon. Pero makita mo, iba pa rin yung ginagawa niya. Iba pa rin yung desisyon niya. Makita mo yung attitude niya mali. Yung character niya, hindi maganda. Amen? Hindi maka-Diyos. Kaya dapat kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, consider natin siya ang Diyos. Amen? Hindi tayo ang dapat namamahala sa buhay po natin. By the way, tayo po ay tinubos na ng Panginoon sa kasalanan po natin. Letter C po natin, defined by a new identity. We are no longer slaves of sin, but servant of righteousness. Tayo ay servant na ng righteousness ng Panginoon. Sabi sa Romans 6:16, verse 18, Know ye not that to whom ye yield yourselves servant to obey, his servants
ye are to whom ye obey. Diba po? Kung sino yung sinusunod natin, kung ito yung kasalanan, yun yung master natin. Yun yung master po natin. But sinabi dyan, whether of sin unto death or of obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart the form of doctrine which was delivered you. Again, but God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness. Sabi dyan, doctrine which was delivered you. Itong kaligtasan, yung kaligtasan na dineliver sa atin. Yung mensahe ng kaligtasan kay Jesus Christ, yan po ang nagbago sa buhay po natin. But God be thanked that you were the servants of sin. But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Yan po yun, yung kaligtasan. Yung tinuro sa atin na kaligtasan. Kung bakit tayo ay ligtas. Kung bakit tayo ay tagalangit. Dahil tinuro sa atin yung buhay na walang hanggan. Tinuro sa atin yung way ng kaligtasan. Na si Jesus Christ ang kaparaanan. Amen? Amen. Yan po yun. Tayo po, sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone be in Christ, he is a new creature. Amen. All things are passed away. Behold, all things are become new. Po. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Yung dating tayo ay lumipas na yon. Wala na yon. Behold, all things are become new. Ikaw, bagong nilalang ka na sa harapan ng Panginoon. Yun na yung identity mo sa harapan ng Panginoon. Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay anak na ng Diyos. Amen? Kaya, wag po tayong mamuhay sa kasalanan. Right. Wag po tayong mamuhay sa kasalanan kasi ang identity po natin sa harapan ng Diyos, tayo ay mga anak na ng Diyos. Amen? Amen. 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 Pangalawa po, our practice. Our practice, live no longer therein. How we should live, paano tayo dapat mamuhay, letter A po natin. Refuse to continue in sin. Sabi sa verse 2, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Yep. Yan ang tanong po sa atin. Tayong patay na sa kasalanan, paano nagpapatuloy pa tayo sa pamumuhay sa kasalanan? Diba sinabi, refuse to continue in sin. Kaya nakakalungkot po. Kung tayong mga nagsasabing anak ng Diyos, tayong nagsasabi na ligtas na, ay nagpapatuloy pa rin tayo sa pamumuhay sa kasalanan. Refuse po natin yung pamumuhay sa kasalanan. Amen? Dapat hindi na po tayo nagpapatuloy sa pamumuhay sa kasalanan dahil sabi nga po, shall we continue in sin? That grace may abound? Hindi po. Hindi tayo what shall we Sagit lang po. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. Yan po. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Po, ang ating pong practice ay i-refuse ang mga kasalanan sa buhay po natin. Yung kasalanan na yan, yan po, ang siyang naging dahilan kung bakit hindi tayo nagtatapat sa Panginoon. Kasalanan dahilan kung bakit hindi tayo nagiging tapat sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya naman po, i-refuse natin, wag po tayong mamuhay sa kasalanan. Wag na po tayong magpatuloy mamuhay sa kasalanan. Know ye not that so many of us were baptized into Jesus Christ, were baptized into His death? Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead, by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Kung kagaya ng Panginoong Sus, na po, nung siya ay nabuhay sa mga patay, yun na rin ang buhay po natin. May bagong buhay na po tayo. Kagaya ng Panginoon.
Kaya po, may bagong buhay na tayo sa Panginoon. Kaya naman, pilitin nating i-refuse yung mga kasalanan. Huwag po tayo agad-agad na bumibigay sa kasalanan. Po. Letter B po natin, reckon ourselves dead indeed unto sin. Daily consider it's true in our lives na tayo po ay patay na sa kasalanan. Pag sinabing reckon, consider, or i-count po natin yung ating pong mga sarili na patay na sa kasalanan. Dahil sabi sa Romans 6:11, likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Po, ibilang na po natin yung ating pong mga sarili na patay na tayo sa kasalanan. Amen? Reckon. Sabi, reckon ourselves dead indeed unto sin. Patay na po tayo sa kasalanan. Kaya wag na tayong bumalik pa sa kasalanan. Wag na po nating balikan pa yung pamumuhay sa kasalanan. Dahil ang Diyos po natin ay hindi nalulugod kung tayo po ay namumuhay sa kasalanan. Kasi binuhay na tayo ng Panginoon, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Po, Amen. tayo ay nabuhay dahil sa Panginoon. Amen. Reckon, ibilang natin yung ating pong mga sarili na patay na sa kasalanan. Sa camp, narinig natin yung mga espiritu na mali. Yung espiritu ni Herodias, Eli, Jezebel. Narinig natin yung mga kasalanan na yun. Makita natin yung kasalanan pala nagsisimula sa puso. Kaya po, ang kasalanan hindi siya nakikita. Kaya po, ang kasalanan ay nagsisimula sa puso. Kaya naman, kaya nga sabi dun, di ba? Paalala sa atin ng ating pong pastor, tingin po tayo paloob. Huwag palabas. Para makita natin yung ating pong mga sarili at makita din natin kung nasa na tayo sa Panginoon. Amen? Makita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin. Kasi kung sa iba ka lang din titingin, hindi ka gagaling. Hindi ka magagamot. Po, hindi ka mababago. Po, hindi ka mababago sa buhay mo. May kanya-kanya tayong buhay sa harapan ng Diyos. Yun yung intindihin po natin. Yun po yung intindihin natin. Amen? Andyan lang tayo sa mga kapatiran natin, magpapaalala tayo na mali yan. Ganito ang gawin mo sa Panginoon. Pero tayo, kapag nagpipreach, kung sino man po ang nagpipreach sa atin, lagi po natin titignan yung ating pong mga sarili. Huwag po tayong tumingin sa iba. Amen? Yun po. Isa sa mga nahamon ako, na-bless ako sa preaching sa camp is yung preach ni Pastor Joseph about kay Herodias. Doon pa lang na masaya na ako. Doon pa lang na-bless na ako sa mensahe ng Panginoon. Bagamat sa mga sumunod na mga nag-preach, talagang nakakaantok siya. Pero doon pa lang kay Pastor Joseph, na-bless na ako. Kasi tinatama yung puso natin kapag pinokorek tayo. Diba doon, kinorek siya. Kasalanan yung pangangalo niya. Kasalanan yung pangangalo niya. Kapag tayo ay kinokorek, magpakumbaba po tayo. Amen. Pero si Herodias, kaya po, hindi siya marunong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya naman tayo, kapag kinokorek tayo, matuto tayong magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen. Amen. Huwag tayong maging kagayan yung mga spirit na natutunan natin sa camp. Yung kay Eli na wala man lang pananaway. Di ba po? Inahayaan lang niya yung mga anak niya mamuhay sa kasalanan. Kaya nagsitabaan sila. Di ba po? Pinabayaan ni Eli. Kaya naman po, kahit si Eli, tumaba din po eh. Hindi,
Yun po, kaya naman po, sabi nga ni Brother Eman nung nag-preach siya, kung sa pagkain hindi tayo marunong dumisiplina, ganun din sa maraming bagay. Kaya po, kain ka ng kain, hanggang sa magiging sakim ka na rin sa ibang mga bagay. Kaya po, ano lang yan, tinitignan ng natin na maliit na bagay, yung kasalanan ng pagiging matakaw. Pero yung pagiging matakaw po natin, ililid po tayo niyan sa pagiging greedy. Sakim. Diba, kung matakaw ka, wala kang pambili, magnanakaw ka. Diba, kakainin mo yung pagkain ng iba, kundi naman nanakawin mo yung pera ng iba para may pambili ka ng pera. Diba, yung sa loob ng church, nung si Eli pa yung pastor, po, kinonsinti niya eh. Kinonsinti niya yung mga yung kasalanan. Bakit? Kasi siya rin naman nakikinabang. Kaya tayo, po, ang lesson dyan, sawayin po natin. Kahit pa hindi ito magiging kapakipakinabang sa atin. Tignan natin yung Diyos. Mahiya tayo sa Diyos. Tagapaglingkod tayo ng Diyos pero tayo yung unang sumasakmal. Tayo yung unang mukhang pera, mukhang pagkain. Kaya ang pagpipreach ng salita ng Diyos, hindi yan nakatingin sa kung ano yung offering dyan sa harap. Hindi nakatingin sa member, sa malaki magbigay. Hindi po tayo nagpipreach dahil doon. Kundi kung paanong iaayos natin yung buhay niya sa harapan ng Panginoon. Diba? Napakawalang kwenta mo naman na preacher. Kung doon ka lang, nakatingin sa ibibigay ng kapatiran, kapag hindi mo sinaway yung kasalanan, hindi na siya magbibigay ng malaki. Pangit. Nangangaral tayo ng salita ng Diyos, katotohanan ng salita ng Diyos. Tapos, finifilter natin. Po, hinahati natin. Baga, binabawasan natin yung katotohanan para hindi sila masaktan. Si Kuhuda kung sino yung masaktan. Po, wala naman pong nirerespeto ang Diyos sa kahit kanino man sa atin. Pagkasalanan ay kasalanan. Kaya po, kaya hamon sa atin ng mga tagapaglingkod ng Diyos. Kaya po, na wag po natin gayahin yung pamumuhay ni Eli na tahimik lang siya. Nanaway nga siya, pero hindi naman niya binigyan ng talagang madiin. Kaya po, hindi man lang niya talagang tinanggal. Basta hindi man lang niya binigyan ng diin yung ano niya. Makita po natin, nagpatuloy yung mga anak ni Eli sa immoralidad. Po, tayo nananalangin tayo dito as a church na hindi maging kagaya yung ganung klase ng pamumuhay. Nanalangin tayo sa Panginoon na habang buhay, tayo ay tatapat sa Kanya. Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay nanalangin sa Panginoon, tayo ay magtapat sa Kanya. Amen? Huwag tayong maging kagaya ni Eli, na konsentidor. Kaya tayo, huwag manahimik yung ating pong bibig. Magsalita po tayo. Pag alam nating mali, huwag manahimik. Magsalita. Amen? So, yun po. Patay na tayo sa kasalanan. Reckon ourselves dead indeed unto sin. Ibilang na natin yung ating pong mga sarili na patay na sa kasalanan. I-count na natin. Alam nyo kung bakit hindi natin ma-count yung ating pong mga sarili na patay na kay Jesus Christ? Yung ating mga kasalanan kasi mahal pa rin natin yung kasalanan. May iniibig pa rin tayo, may ginugusto pa rin tayo na kasalanan sa buhay po natin na hindi natin mabitaw-bitawan para sa Panginoon. Tama po. Dahilan kung bakit hindi natin magawang magtapat sa Panginoon dahil may iniibig pa tayong kasalanan. May minamahal pa tayo na kasalanan. Amen. Kahit sinasabi na ng Panginoon, surrender mo na yan. Ako na yung ibigin mo. Diba sabi sa Bible, we love Him because He first loved us. Mahal natin ang Diyos dahil una siyang umibig sa atin. Amen. Amen. Kaya, ibigay na natin yung katapatan natin sa Panginoon.
I-count na natin yung ating pong mga sarili na patay na sa Panginoon. Pag patay ka na dun sa isang bagay na yon, hindi mo na para balikan pa. Amen. Pag patay na, wag mo nang buhayin pa. Amen. Amen. Kasi the more mong binabalikan yung patay, hindi ka, di ba, sa mga ex, mga ganon. Example lang naman po. Yeah. Sa mga ex. Example lang po Yes po. Huwag mo nang balikan yung ex mo kasi patay na yun, lumipas na yun. Eh. Yeah. Ang harapin mo yung ngayon. Yung binigay sa'yo ng Diyos. Yeah. Yung bagong buhay na binigay sa'yo ng Diyos. Huwag ka nang mamuhay sa nakaraan. Amen? Kasi past is past. Amen? At walang doon, pag-usad. Walang pag-usad kung lagi tayo nakatingin sa likod. Kung lagi tayo nakatingin sa nakaraan. Dapat mag-move forward tayo. Amen? Ang gusto po ng Diyos sa atin ay lumago tayo. Diba? Sa spiritual po natin na kalagayan. Hindi tayo yung laging nakatingin sa nakaraan. Kasi hindi nga tayo makaka-move forward. At hindi natin matatanggap yung pagpapala ng Diyos. Kaya nga 'di ba si Joshua, yung namatay na si Moses, hindi naman siya nagluksa ng talagang patay na si Moses. Inutusan siya ng Panginoon, i-lead mo yung Israelites. 'Di ba? Pansinin niyo po yung kwento ni Joshua. Po nung namatay na yung lingkod ng Diyos na si Moses, hindi naman siya nanatiling namatay. Hindi naman siya talagang nag-stay lang doon. Sabi ng Panginoon, ilid mo tong mga taong ito kasi may pangako ko sa kanila. Diba po? Ganun din yung kay Samuel. Diba po? Si Samuel, di ba? Dismayado siya kay King Saul. Pero naglaan pa rin ang Panginoon ng king na masunurin. Hindi kagaya ni King Saul. Matigas ang ulo. So, kung lagi tayo nakatingin sa nakaraan, hindi tayo makakakilos. Apo, hindi natin magagawa yung kalooban ng Panginoon. At hindi tayo usad sa Christian life na ito. At marami tayong ililid sa Panginoon. Ang buhay natin ay hindi lang nakasentro sa atin. Ang buhay natin ay nakasentro sa Panginoon at sa mga taong ililid natin sa Panginoon. Amen. Marami tayong ililid sa Panginoon, marami tayong ililid sa Panginoon sa pagtatapat sa Kanya. Huwag tayong sumentro lang sa kalungkutan natin. Amen. Huwag tayong sumentro lang sa nararamdaman natin. Amen. Sabi ng Panginoon, move forward. Na po. Yun ang sabi ng Panginoon eh. Pangatlo po natin, yield ourselves unto God. Sabi sa Romans 6:13, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Yan po yung sinasabi sa Romans 6:13, neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin. Itong katawan po natin, wag po natin gamitin sa pagkakasala sa Diyos. Dahil ito ay, diba, tinatahanan ng banal na Espiritu. Kapag tayo po ay nagkakasala, nakikita tayo ng Panginoon. Kaya kapag itong katawan po natin, ipagamit natin, sabi, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Ang ang pangalan ng church natin, sanctified. Amen? Tayo ay niligtas ng Panginoon. Amen? Paggamit po natin yung buhay po natin sa Panginoon. Kaya po, sana ngayon pa lang ng mga bata at malalakas pa tayo, isulutin na natin yung ipagamit sa Panginoon yung buhay po natin. At hindi sa kasalanan at hindi sa mundo. Amen? Gamitin po natin yung ating pong buhay, yung ating pong katawan habang tayo po ay malakas pa. Kasi pagdating na tayo ay tumanda na, kaya po, doon lang natin ma-realize na dapat pala pinagamit natin sa Panginoon yung buhay po natin. Ako po, na-realize ko, tumatanda na pala ako.
narealize ko po na nagkakaedad na pala ako. Narealize ko na dapat pala na tawag doon, all out ako sa Panginoon. Ganun pala dapat ang buhay ko. Ganun pala dapat ang Christian life, all out. Hindi half-hearted. Amen? Hindi dapat half-hearted kasi buo binigay ng Panginoon eh. Amen? Buhay niya yung binigay niya eh. Buo yun eh. Hindi naman half eh. Hindi naman, kaya po, dapat ang buhay natin hindi sa mundo, hindi rin sa Panginoon. Dapat kung sa Panginoon. Hindi yung naglilingkod ka sa Panginoon, tapos meron ka rin sa mundo. Naglilingkod ka rin sa mundo. Hindi po. Kaya dapat i-yield po natin yung ating pong mga sarili sa Panginoon. Neither yield ye yourselves, your members as instrument unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Ngayon pa lang tayo sa mga kabataan, sanayin na po natin na magpagamit sa Panginoon, lalo maraming kabataan dito. Amen? Mga young people, sulitin nyo na yung pagiging bata ninyo na ipagamit nyo yung buhay nyo sa Panginoon. Sabi diba sa Ecclesiastes, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Po, yan po yung sinasabi sa Biblia sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Alalahanin natin ang Panginoon sa panahon na tayo po ay bata pa, sa kabataan po. While the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Alam niyo po, yung kalayawan natin bilang mga kabataan, walang kabuluhan yan sa Panginoon. Yung mga gusto natin bilang mga kabataan, hindi yan ang talagang, walang kabuluhan yan. Ang may kabuluhan sa Panginoon yung inaalala natin siya habang tayo po ay mga bata. Pinapagamit natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay mga nadagdagan sa Panginoon. Amen? Nagkaroon tayo ng mga bunga sa Panginoon na pinagpipray natin. Nandiyan sila Jean Rich, Byron, Kurt, na sumunod sa tubig bautismo na maglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya naman mga kapatid, maisip po natin, maalala po natin na tayo po ay patay na sa ating pong mga kasalanan. Sabi sa text po natin sa Romans 6, verse 1. O verse 2, God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Siyang patay na sa kasalanan, paano namumuhay pa siya roon? Alam ko po, hindi na tayo dapat pa namumuhay sa kasalanan. Amen? Dahil patay na tayo sa kasalanan. Sa ating pong conclusion, a Christian life may still struggle with sin. A Christian life may still struggle with sin. But he or she should never be comfortable living in it. A Christian may still struggle with sin, but he or she should never be comfortable living in it. Po. May struggle tayo sa sin. Pero hindi talagang matutuwa yung isang Kristiyano na mamumuhay siya sa kasalanan. Wala po tayong kasiyahan. Amen? Sa pamumuhay sa kasalanan. Kaya tignan niyo po, kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan, na hindi natin nagawa yung kalooban ng Diyos, tayo ay nalulungkot. Tayo ay nadidismaya. Kasi bakit? Kasi pinahintulutan natin na sundin yung kasalanan. So, sinunod natin yung laman natin eh. Sinunod natin kung ano yung tibok ng puso natin. Tumatakbo sa isip natin. Yun yung sinunod natin. At hindi tayo magiging komportable kung sinusunod natin yung pamumuhay sa kasalanan. At alam natin na kapag tayo ay namumuhay sa kasalanan, ay hindi natutuwa ang Panginoon, hindi nalulugod ang Diyos sa pamumuhay natin kung tayo ay namumuhay sa kasalanan. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat Lord sa iyong salita.
sa iyong tanong, paano kami ay namumuhay sa kasalanan kung kami ay patay na roon. Kaya naman Lord, tulungan mo kami sa aming mga buhay, Christian life. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami ay magpatuloy mamuhay sa kasalanan. Huwag mong hayaan, Lord, na isabuhay namin yung kasalanan. Kundi, Panginoon, tulungan mo iwaksin namin sa aming pong mga buhay yung kasalanan, Panginoon, na siyang nagpalayo sa amin sa iyo at kung bakit kami mapapahamak sa impyerno. Pero praise God, Lord, kami ligtas na. Kami tinubos mo sa amin pong mga kasalanan. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kaming lumakad sa buhay na binigay mo sa amin. Bagong buhay na binigay mo sa amin, Panginoon. Ipamuhay po namin ito, Panginoon. At nalain ko, Lord, na maging kalugod-lugod ang aming pong pamumuhay. Dahil kami ay ligtas na, Panginoon. Kami ay anak mo na, Panginoon. Nalain ko, Lord, ikaw patuloy, Panginoon, na magpala sa bawat isa, Panginoon. Ingatan mo kami, Panginoon, patuloy sa amin din pag-uwi, paghiwalay, mamaya. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Ito po idalangin ko sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.